Narcos Mexico actor Manuel Masalva is fighting for his life in a coma after contracting bacterial infection. Ang lumalabas sa ibang stories, baka raw sa Pilipinas niya nakuha ang bakterya. Nagpunta ba siya rito? Oo. Pero kasi meron din daw siyang stop sa Dubai. So, it's really unknown. Ano? Ito, he arrived in the Middle Eastern city on March 18 after spending time in the Philippines. Within 2 days, noticed internal discomfort and pain. So, nag-shoot ba siya sa Pilipinas? Galing siya ng Pilipinas, tapos dumating siya ng Dubai ng March 18. Noong March 26, nagka-emergency surgery na siya. Naku. Hindi ko napanood kasi Narcos Mexico eh. Napanood mo ba siya? Hindi ko napanood yung Narcos unang, Mexico. yung Colombia na Narcos lang yung original napanood ko. Pero sana naman gumaling na itong si Masalva, si Manuel Masalva, no? Ng Narcos Mexico. Okay. So ang mga kamag-anak niya at kaibigan ay humihingi ng dasal. Yes. At kapatid niya sinasabi, my brother's fighting for his life. But it's also good if we can figure out what really happened to Masalva. And at this point, let's have an expert weigh in on this medical case. Joining us now is infectious disease expert Dr. Ronjean Solante. Good afternoon, Doc. Hello, good afternoon, Denise, Lord, good afternoon. Okay, Doc, I'm sure napakinggan niyo naman po yung storya, no? Itong actor na si Manuel Masalva, March 18 daw po, nag-arrive sa Dubai, galing Pilipinas. March 26, na kagad, emergency surgery. Ano kayang klaseng bacteria to, Doc? And ano po ba yung mga klase ng bacteria that requires medically induced coma or yung nagbibigay o that would bring you to a medically induced coma? Well, ang naisip ko dito, Denise, no? Kasi ang nakita dito, dahil galing daw to ng resort, no, or sa dagat, okay, like Boracay, no. So meron tayong mga tinatawag na mga sea-related infection, kagaya ng nasugatan ka while you are swimming. There are very few organisms that can enter our body and cause more severe infection, and in fact kadalasan some of them may die, no, after 2 or 3 days because of the severity of the infection. Kaya yun ang inisip ko dito, kung merong history of coming to the Philippines, nasugatan, and then there was a surgical intervention done in Dubai. So baka ito yung mga tinatawag natin na mga bacteria, yung mga flesh-eating bacteria that really spreads to our body very fast and can cause higher rate of mortality. Pero, Doc, yung sinasabi niyo po na posibleng nakuha sa water, yung mga ganong klaseng bacteria po, ano po ba yung incubation period nun normally? Kasi March 18 daw po ay nasa Dubai na eh. Meron po bang mga bacteria that takes more than a week before it shows yung mga symptoms? Yes. Merong mga ganong bacteria na akala lang nila from a wound, from an ordinary wound na hindi lumalala, but sometimes it takes time, like within 2 to 3 days, medyo masakit na, no? Namamaga na yung area. Kasi kung babasahin mo itong report, dating doon sa Dubai, the patient underwent surgical intervention. So ibig sabihin, yung area ng sugat na yun, lumalala yun, no? So nagigitim, nagiging gangrenous na siguro yun. Tapos, ang mikrobyo, pumupunta sa dugo, umaakyat sa brain, so that's what we call encephalopathy, kaya hindi na siya nagising. Grabe, Dok, parang pampelikula yung yung karamdaman talaga. Dok, ito, unscientific question. Meron ho ba, halimbawa sa mga Pinoy ho ba, bihira po yung mga ganyang mga infection? Ito ho ba may kinalaman din sa, kumbaga, sa make-up ng katawan? Yes, tama ka dyan, Lord, no? Kasi dalawang factor yan, no? It's either na napakabangis ng mikrobyo, highly virulent, even if you are healthy, young ang age mo, pwedeng malala pa rin yung infection. Or, the other one, virulent yung mikrobyo,
and the immune system is also not good, mas mabilis din ang pagkalat ng mikrobyo at mataas din ang namamatay or mortality. Pero Doc, again, unclear naman talaga no, kung sa Pilipinas niya talaga nakuha. You talk about the possibility of getting it in the water, pero posible din po ba kang sa Dubai niya nakuha yon? And anong klaseng mga bacterias po kaya, if ever? Well, malaking bagay din yon ay consider kung saan talaga nag-umpisa yung infection. Pero knowing the story na parang sinabing galing ng Pilipinas, tapos pagdating daw sa Dubai, inooperahan kagad dahil lumalala yung sugat. So ang tingin ko mukhang galing dito sa atin, tapos infected, tapos na nag-travel sa Dubai, initially he thought na okay lang siya, but nung pagdating doon, lumalala na yung infection at gumagrabe. Doc, again, another unscientific question. Pero sabi nila, hindi ba yung salt water daw ay may antibacterial properties? Because of the salt? Yun ba yun? Ano ba? Yes, partly, Lord, no? Pero hindi yan unscientific, Lord. Ha? That's a scientific question, Lord, no? Bakit? Because we have organisms, ang tinatawag namin yan, salt-loving microorganisms. So, ibig sabihin, nagtathrive sila sa mga salty environment, kagaya ng tubig dagat. At the more na pag nakagat ka or nasugatan ka, papasok sila sa katawan mo, mas lalong itong mga klaseng mikrobyo are really highly virulent. Nakakatakot naman. Oo nga eh. Doc, meron akong tanong. Kasi di ba possible din na let's say, alam natin sa dagat minsan yung, I don't know kung niknik. Familiar ba kayo doon, Doc? Yung parang, ano ba tawag doon? Niknik kasi tawag doon sa Boracay. Hindi lang sa dagat yun, ha? Oh, yun yes. Usually, di ba sa mga sand na kukuha yun? Parang ano ata yun? Parang yung fleece, yung sand fleece. Yeah. Oo. Yeah. Yung iba kasi, pag first time ma-expose doon, parang sinasabi nila may allergic reaction yung katawan. Alam naman natin, ang dami ng, ililihis ko lang ng konti, Doc, kasi ang dami na rin magbabakasyon, Holy Week. So, yung mga umiiwas po sa ganyan, yung mga sand fleas o mga microorganisms pa that thrive in salt water, ano pong pwede nilang gawin? Meron po bang pwedeng ipahid o inumin o kung ano man? Oo, ganito ang tip natin dyan. Pag nasugatan ka and that injury coming from a salt water, huwag nating baliwalain kasi may mga mikrobyo, no? Kung gusto mong pangalanan ko yung mikrobyo, dalawa yan, disease, no? Yung Vibrio vulnificus at saka yung Aeromonas hydrophila, no? So, itong mga dalawang mikrobyo na to are really known na pag nasugatan ka habang naliligo ka sa dagat, mabilis siyang kumalat sa katawan natin through our blood and then can also cause more severe form of the manifestation. In fact, yung iba, 3 days, 4 days namamatay because of that wound na nanggaling sa salt water. OTC ba, Doc, ang mga gamot? Ang importante dito, pag nasugatan sila, they have to wash the area kung saan involved. They have to consult the doctor kung merong mga doktor doon sa mga resort na yan para lang mabigyan ng antibiotic kung kinakailangan, no? Kasi napaka-importante yung early management and intervention na hindi kakalat ang mikrobyo. Lilisa ang konti, Doc. Sa San Lazaro ba, dengue pa rin po pinakamaraming kaso o na-overtake na po na iba, Doc? Well, sa ngayon, dengue pa rin, no? Meron din, mas marami pa rin yung dengue ngayon kumpara doon sa ibang infection. Nako. Ano ba ang mga nauuso po tuwing panahon ng mga bakasyon po? Doc, may iba ho bang mga karamdaman na tumataas po ang rates kapag ganito mga panahon? Dr. Ronjin. Meron, Lord, no? Yung tinatawag natin ng mga salmonella, shigella infection, yung foodborne, no? Foodborne infection. Oo. Marami yan dahil alam naman natin summer, tapos yung tubig, napaka-importante na nakalimutan natin maghugas. Or the way the food was being prepared, contaminated, no? Because of yung mainit nga panahon ngayon, isa rin yan sa mga common, yung mga foodborne diseases na nakikita natin during summer month. Oo, tama si Dr. Ronjin. Doc Ronjin, salamat po sa short notice at sa
Salamat po sa inyo. Kayo po ay willing magpa-istorbo para sa mga tanong po namin. Thank you po sa oras po ninyo, Dr. Ron Jean Solante. Maraming salamat, Doc. Thank you, Lord and Denise. Thank you, Doc.